Simulan na po natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Natin ngayon, ito po, no, yan na naman po, may vlog na naman po si vlogger Marcos. Siya na rin po ang nagbasa sa sarili niya, no. Si vlogger Marcos po, binanatan sa kanyang latest vlog, ito pong Russian vlogger na nanggulo sa mga Pinoy at tsaka tong mga kamote riders, no? Yung sangkatutak po ng road rage ngayon, no? Talagang kakaiba po, no? Hindi ko po alam kung saan po nagmumula, bakit ang daming maiinit ang ulo. Pag-uusapan din po natin, ito po, si Camille Villar ay hindi pa rin po tinitiwalag. Alam na po natin na may endorsement, kaya lang di pa natin napapakinggan si BP. Mga picture at saka mga pahayag na inendorso na po ni BP Sara, si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Nagtataka po tayo, bakit po yung alyansa hindi pa rin sila matanggap na si Villar, no? Yan po ang meron pong nakikita tayo riyan na ganyan po kahina ito pong alyansa talaga, no? Kasi kung mga normal po yan na administrasyon, hindi po pabulusok pong yung popularity, talagang may aksyon na pong gagawin dyan, no? Kay Villar at kay Amy Marcos. Pag-uusapan din po natin, ito pong meron pa ako isang pag-uusapan. Yung sa Comelec po, no? Ang dami pong nagsasabi na ng mga bumoto na yun daw pong nakita nila at pinakinggan ko po itong si Garcia, Comelec Chairman Garcia, hindi po nakakasatisfy yung paliwanag, no? Bahala na po kayo kung parang sanay na sanay itong gobyernong to, maski itong Comelec na sa kanilang pagpapaliwanag, imbis na maliwanagan ng tao, lalong nalabuan. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na natin to, no? Muli, nagpalabas na naman si BBM, si vlogger BBM. Dual personality po yan, isang presidente at isang vlogger, no? Sa kanya pong latest vlog, nabanatan po ni PBBM ni BBM, ito pong Russian vlogger, no? Matagal na po natin tong napanood. In fact, nung hinarap po to kay John Vic sa DILG, ay nakuha pa pong mang-asar, no? Yung pinapakita po yung view niya, pinalakpakan niya pa yung sarili niya, no, sa mga kagagawan. Okay. Sabi ng ating Pangulo na hindi raw pa siya pumapayag, no, na ganituin tayo. Tapos tayo daw sana wag natin tong tularan. Okay. Ako po nakikita ko po ito, hindi lang po to simpleng bastos ng Russian, no? Kahit naman siguro sinong bastos, kung sa tingin niya hindi siya makakalusot, kasi bakit hindi niya yung ginagawa sa North Korea o sa China, yung pambabastos na ginagawa niya rito. Hindi lang po to problema ng mababait tayong mga Pilipino. Hindi ba? Nakita niya na si Pangulong Duterte, presidente na ng Pilipinas dati. Di ba? Basta na lang pinamimigay. Nakita niya yung pagiging sunod-sunuran natin sa mga buhan. Wala akong respeto, no? Ito po, malalim po tong simbolo nitong Russia na to. Hindi po to simpleng loko-loko tong Russia na to. Sa tingin nyo ba merong ganyang vlogger na
makakapasok nung panahon ni Duterte. Eh, yung mga matitinong tao nga na nagkukunwaring mga human rights defenders eh. Tatay Digong ine-expose niya eh. 'Di ba? Ine-expose niya dahil mga sutil, no? Ine-expose ni Pangulong Duterte na mga bahagi itong mga human rights na to ng para siraan yung mga katulad niyang leader, 'di ba? Yung makialam, bahagi po to ng pakikialam, yung mga dayuhan na yan. Kaya hindi po yan, ibig sabihin, sa leader po na nirerespeto ng lahat ng tao, sa leader po na nirerespeto ng international community, malabo pong pumunta rito yan, malabo pong ganyan. May magganyan na Russian na babuyin yung mga kababayan natin dito mismo sa atin. Alam niyo yung pinahihiwatig kasi, eh, 'di ba? Wag na tayong magbulahan. Pinapakita po nito na pwede mong gawin dito sa Pilipinas ang lahat eh. Basta dayuhan ka. Kayo ang pinakamakapangyarihan dito. O, eh, nakita nyo naman, nag-utos yung ICC. Warrant of arrest kay Tatay Digong. Kauna-unahan po sa buong mundo, no? Na walang resistance. Hindi tayo miyembro, pero tayo pa po ang nagpakulong. Tayo pa po ang nanghuli. Yan pong mga ganyan, no? Nakikita po ng international community, anong klaseng bansa ito? Ni hindi maprotektahan yung kanyang mamamayan. Kaya papasok sila dito, isang vlogger, guguluhin para patunayan na talagang wala kayong kakayahan na protektahan ang inyong bayan. Dahil isang vlogger pwedeng guluhin. BGC, hindi po simple mga tao ron. Panay mga munyaman na tao nagawa pang kulitin ito. Kinukulit yung gobyerno. Hinaharap siya sa press con, di ba? O yan po yan eh. Yan po yung ganyan po kababa ngayon ang tingin. Dati po, okay na po yan sabihin nyo ng bias ako, talaga namang bias sa mga tao, di ba? Okay na po na sabihan nyo ako ng kung ano. No. Pero dati po, respetado si Tatay Digong. Yung tayo po ay nagko-conduct ng war on drugs, respetado po siya. Yung minumura niya tong mga dayuhan na to ng mga nagmamarunong, mga human rights, mga ICC, mga European Union na nagtuturo ng gagawin natin sa Pilipinas nung sila po. Guro-guro ba? Pakiano nyo lang po na kung mag-one lang nga po kayo. Mag-one lang po kung okay naman. Hello? Okay na po? Oh, naghambala na naman tayo ng mga gurgur boys. Okay. Slow motion kayo kaya sa kamalabo. Blurred. Talaga? Blurred. Hello po dyan sa mga taga-Facebook. Lalo-lalo na kay Ma'am Marites. Oh. Blurred ba? Blurred? Anong gagawin natin para mawala itong pagka-blurred? Okay. Pero maliwanag ang slow. Hindi ko alam kung anong nangyari. Parang normal naman sa akin. Okay. Hindi po sa signal. Malakas po yung signal eh.
Okay, tuloy na po natin, no? Yan po yung sinasabi natin na yung perception. Perception po yan sa uri ng pamumuno, no? Tapos ang nakakatawa, napaka-ironic na yung supposedly yung nagbibigay ng magandang impression. Yung pa pinatulan, ay yung kumbaga, wag po nating gagayahin yan. Ganun lang. Diyan po effective, sa totoo lang po, diyan po effective yung mga mura ni Tatay Digong, di ba? Pag minura ni Tatay Digong yung mga ganyang uri ng mga dayuhan punta sa atin, talagang nagiging proud din tayo kasi binabab tayo eh. For Lorenda Fenwick, thank you very much sa 500 pesos. Binababoy tayo ng mga dayuhan eh, sa sarili nating bayan. Hindi po ubra ng panahon ni Tatay Digong. Yun lang yung gusto ko sabihin na ngayon kasi parang, ay, meron bang ganyan? Tanggap na natin lahat. Eh. Alam niyo po, nakakasanayan na po natin na, uy, nawalang hiya tayo ng kahit sino. Nakakasanayan na natin na wala na eh. Sad-sad na po yung ating, ewan ko lang yung kumbaga yung pananaw natin, o sige, sunod-sunuran na lang tayo sa US, sunod-sunuran na lang tayo sa ICC. Kung anong gusto nila, gusto nyo bang dakipin? Kami na dadakip para sa inyo. Yung mga tipong ganun, masakit man pong tanggapin, hindi karapat-dapat na yung Pilipino ay ginaganyan. Pero yun po yung mensahe ninyo sa international community na ang Pilipino, mga Pilipino, wala kaming boto, wala kaming kakayahan na ipagtanggol ang mamamayan namin. Dati namin presidente, gustong hulihin, ipapahuli namin. Kami pa mismo huhuli. Yan po yan eh. Kaya, wala namang maboto itong mga Pilipino na to. Tignan nyo gagawin ko. Sa tingin nyo ba kaya pong gawin yan sa ibang bansa? O sa mga kanluranin, ginagawa rin niya. Kasi ganyan nga yung mga utak natin eh. Sumunod kasi itong gobyerno natin sa mga pawok eh. Yung mga dilawan, na-impluensyahan po sila ng mga dilawan na sunod-sunuran sa kung saan. Okay, punta po tayo rito sa isa pa. Hindi nyo ba napupuna na meron pong road rage, may araw-araw halos? Kalat na po. Dati po, magkaroon ng isang ganyan, sikat na sikat, di ba? Ngayon po, mayat maya, may nagsusuntukan, mayat maya, may nag-aaway, no? Hindi ko po alam kung ito po ba, siguro marami nagtataka, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang napakarami ng road rage na yan? Again, hindi ako paulit-ulit, no? Sabi nga ni BBM, lahat na raw matatap. May parinig pa eh. Hindi natin alam kung saan nagsimula yung pagiging matapang na yan. Gusto mong makita kung saan nagsimula? Ganito. Road rage ang usapan. Sa usapang road rage po, kamote riders ang tawag niya, di ba? Kamote riders. Una, ang mga Pilipino kahit saan po, kahit saan lugar, masunurin po yan sa batas. Kung yung nagpapatupad po ng batas ay stricto, di ba? Talagang straight, yung talagang susundin mo naman eh. Yan yung madalas nating naririnig ng panahon ni Tatay Digong na Duterte na kasi. Kinakailangan sumunod na tayo sa batas kasi si Duterte na presidente. Ngayon po, tignan nyo po ngayon. Bakit po maraming kamote? Blinag lang, di ba? Blinag lang ni BBM. Dapat lutasin. Dapat pag-aralan. Bakit kaya ang daming road rage ngayon? Di ba? Nagsisimula po yan, yung kawalan ng disiplina sa batas trapiko. Saan po ba na ano yan? Dahil tumapang ba mga tao? Dahil automatic ba yun? Hindi po. No? Nakita natin yan dahil may batas tayo na bawal sa EDSA bus lane. Ito direkta po to. Bawal sa bus lane ng EDSA bus lane na yung hindi bus.
O ngayon, ano yung nakikita natin? Bantay ngayon kasi wala namang project na pwedeng bantayan. Wala namang project ni report tong mga media. Yung mga mainstream media natin. Kaya nakatutok lang sila diyan sa sa mga lalabag diyan sa yun na balita nila kasi wala namang maibalitang maganda eh. Wala namang maibalitang mga malalaking naglalakihang mga infrastructure project. Wala silang maibalita. Kaya nakabantay sa EDSA. Pag may tumawid na 8 plaka, malaking issue na. 'Di ba? Yan pong malaking issue na tumatawid yung 8 plaka at wala tayong nakikita. Matatapang pa eh, anak ng senador. Nagsorry naman. Hindi niya naman pinangatawanan yung nagsorry naman siya. Mga naririnig po nating katwiran na yung isa naman tatayata ng senador din. Oh. Ang pinakikita po rito na dito po wala po talagang yung patupad po ng batas depende kung ano ang klasifikasyon mo sa buhay. Pag ikaw po pag ikaw ay ang dami niyan eh. Ang dami pong kaso na ganyan eh. Sa EDSA busway. At putok na putok po yun. Hinahunting pa. Sino ba yan? Nung natuklasan na nila kung sino. Dehin Bokikina. Meron po ba na-imbestigahan? Diyan sa mga road rage na yan, bukod dun sa Kalbo? Meron pa po bang na-imbestigahan yung mga senado na yan? Tsaka, dapat yan, ang dami na pong road rage. Dapat inaalam na natin yan. Mag-imbita na kayo ng mga psychologists. Ako, ang basa ko riyan, kaya po madalas na po, paglabag po yan sa Diba? Yan po ay simpleng paglabag dito po sa tinatawag nating mga batas trapiko. O bakit ko po sinasabing simple? Diba? Simple lang po sana yan sa isang matinong gobyerno. Yung gobyerno po na yung tao ay iba na ngayon, Duterte na ngayon, sumusunod na kami ngayon. Ugnay-ugnay po yan lahat, hindi lang po road rage yan. Yung nakita natin na bumabalik na kahit saan na lang. Maghanap kayo ng video sa Facebook, maghanap kayo ng video sa YouTube na lahat nagsasyabu, kahit sino na lang, i-video pa nila. Parang yung lawlessness na nakikita nila na hinahayaan lang. Yung lawlessness na nakikita nila sa daan. O di, bahagi po yan ng general lawlessness. Na wala naman, o sige, 8 ba plaka niyan, o sisigain na lang ng tatay na sinan. Magsigawan na lang tayo rito. Parang pag pinakinggan mo yung mga pag pinakinggan mo yung mga katwiran ng mga senador na mga kamag-anak ng mga lumalabag sa batas diyan sa busway, parang ikaw pa pinagsusuri ni Tulpo eh. Ikaw pa pinagsusuri nila Gatchalian eh. Tayo pa may kasalanan kung bakit sila tumawid sa EDSA busway. Yun po yun eh. Yung parang feeling ng tao na, putya, pwede mo nang gawin lahat. Tapos pag naisahan ka, putya, bullying ko na lang to, mag-away na lang kami. Total, wala. Isa pa, dagdag pa yung pagiging buryong. Alam mo, buryong na yung mga tao. Kitang-kita. Marami po dyan, aminin po natin, marami po dyan mga Duterte supporters. Oh. Marami rin dyan ng mga BBM supporters. Yung mga BBM supporters, feeling lang, kami na ngayon. Tapos na si Duterte nyo. Yung mga Duterte naman, buryong na nga. Ang daming problema ng bayan, tapos nakikita nila na ginigipit lang mga Duterte. Kasama po yan lahat.
Yung pagiging buryong natin, tandaan po ninyo, mahilig sa politika ang mga Pilipino. Yan pa, yung bangag pa. Kaya halo-halo po eh. Yung nakikita natin na kayo lang ba, di ba, kayo lang ba pwedeng lumabag sa batas? Alam niyo po, sikat na sikat nung panahon nila Duterte, yung mga naglilinis ng mga, di ba? Bawal dito yan, yung mga pucha, kuha ng kuha yan. Mga naglilinis ng mga daan, yung mga MMDA, sikat yan, sila ni Breha nung panahon nila Duterte. Tanong ko po sa inyo, sino po ngayon na sikat na nanguhuli? MMDA, sino po ang sikat na MMDA ngayon? Wala kayong mabanggit, di ba? Ibig sabihin, ganun po sila hindi na pagkikita. Sino ba MMDA natin ngayon? Matanong ko kayo. Lahat po ng MMDA, kilala ng lahat ng tao eh. Ngayon lang po hindi natin kilala ang MMDA. Sino po MMDA natin? Ngayon, magtataka pa kayo. Ibig sabihin, kung hindi busy yung mga MMDA na yan, kung walang sumisikat na nanghuhuli ng mga lumalabag ng batas trapiko, alam nyo na po, mayroon tayong generally na medyo lawlessness dyan sa mga batas trapiko. Kaya meron pong road rage. Wala tayong nakikita na buwisit ang mga tao pag nanonood ng Tricom, buwisit ang mga tao pag nanonood ng Quadcom, buwisit ang mga tao pag... Kasi nakikinig po lahat, nanonood, interesado lahat. Anong ginawa nyo kay Duterte? Buwisit yung mga yan. Tapos yung mga pro-BBM din, buwisit din. Dahil, bakit ganun? Dapat durug-durug ng mga Duterte. Bakit mataas pa rin sa survey? Bakit bumabagsak sa survey si BBM? Bakit hindi pa rin maka-out? Buwisit. May gigil po lahat eh. Lahat ng sektor may gigil. Ngayon lang po yung talagang yung mga tao ngayon parang gusto magwala lahat eh. Mapa-BBM ka man, mapa-Duterte ka man, gusto nyo magwala eh. Lalo na nakita nyo na kumakain sa kaldero si Kiko. Gusto mo nang ispinin na lahat ng mga taong makikita mo. Kasi buryong ka na nga tapos makikita mo pa na magsasanggup. Gagawin samgyupsal yung lintik na dahon yata na saging yung kinain Kiko Pangilinan. Alam mo ng gimmick niya yun. Tapos pag pinuna, may naninira sa akin. Tapos makikita mo pa si Claire, si Auntie Claire. Nanood ako kanina. Walang masagot si Auntie Claire sa lahat ng tanong. Alam niyo kung bakit walang masagot? Wala naman tanong tungkol sa Duterte. Ang tanong, kumusta na po ang ating kumusta na po yung food security natin? Na pinangako ni BBM, ay wala akong masasabi dyan. Duterte ba yan? Ay kung hindi Duterte, wala akong masasabi dyan. Kumusta na po yung tariff natin? Ano po gaganti natin tariff? Ay, Duterte ba yan? Ay, walang Duterte dyan. Wala akong isasagot dyan. Basta ang tanong ng mga reporter, walang kinalaman si Duterte. Walang sagot si Auntie Claire. Napunan niyo ba? Wala siyang sinagot kahit na ano. Hindi involved eh. Huwag kang umalis pat sa bilyo para may laruan ako Matagal na ako walang laruan eh. Mamaya pagka question and answer na. Punta po tayo rito. Yan po yun, no? Vlogger Marcos. Dapat inuugat mo, bakit kaya may road rage? Sa lahat po ng panahon, wala pong ganyan. Yung road rage, wala pong ganyan eh. Ngayon lang po, sa panahon ni BBM. Galit lahat ng tao, nagwawala lahat ng tao. BBM, galit na galit sila mga BBM supporter. Bakit? Akala nila, once na si BP Sara ng impeachment, babagsak na yung mga Duterte.
dinagdagan pa. Once na si kala nila magdidiwang na sila, 'di ba? 'Di ba dapat celebratory kayo ngayon dahil napakulong si Tatay Digong? Pero nakakulong na si Tatay Digong, galit pa rin sila. Bakit iba yung ine-expect namin na pag nakulong si Tatay Digong, sisikat na si Marcos, yung mga kandidato ni Marcos, aalagwan na, iiwan na tong mga kandidato ni Duterte. Bakit baliktad? Bakit sikat si Digong? Bakit lalong sumisikat si BP Sara? Bakit yung kandidato ni Digong nakakahabol na sa pasarvey namin? Sila na nagpasarvey. Okay. Sa Comelec. Alam nyo, simple lang yung mga OFW. Ang angal nila, Garcia, makinig ka. Alam naman niya dahil may nagpicture, may nagsabi. Di ba? Eto po, simple lang. Bumoto sila. Halimbawa, wala yung mga makabayan. Bakit pag tinignan na nila ito yung yung sinasabi ron na resulta, naknampo pa naman tong ilaw na to. Wala na nga ako ilaw, papatay-patay pa. Bibili na talaga ako ng hindi ko na mahintay yung sa Shopee, mas mura nga pero okay. Bakit? Meron kasi doon na parang resibo kang makikita sa screen, di ba? Itama niyo po ako kung tama yung pagkaintindi ko. Ang nakikita nilang mga pangalan, mga hindi binoto. O ngayon, di nagpapaliwanag. Alam niyo po, ito po kaibahan ng gobyernong ito eh. Mas lalong nagpapaliwanag, mas lalong nalalabuan yung tao. Ano sabi ni Garcia? Ayan daw kasi encrypted. Encrypted daw po yung lintik na mga boto na yan. Kaya kung may makikita kayo, hindi talaga daw yan yung tunay yung binoto. Kasi mababasa lang yan pag napasok na sa machine. Bakit pinalalabas nyo pa yung mga pangalan ng mga hindi nila binoto? Makikita nila halimbawa ron yung mga Makabayan Black. Si Brosas, nakita ng isa. Ito, Bentulpo. Wala raw siyang binotong Bentulpo. Bakit Bentulpo yung nakikita? Encrypted daw yan, hindi raw. Alam nyo, anong klaseng paliwanag yun? Yung encrypted. May nakikita ng pangalan eh. Maraming mga symbol, pero pangalan nakikita, Bentulpo, na hindi naman nila binoto. Bakit si Bentulpo yung nakitang pangalan? Di ba? Tapos yun ang paliwanag nyo rin. Hindi talaga yan. Hindi talaga yan yung lumabas dyan. Hindi talaga yan yung binoto nyo. Anak ng pupa. Umamin kayo na yung lumabas, hindi yun yung binoto. Kaya ang gulo, di ba? Liwanagin nyo po yung paliwanag nyo. Okay. Wala tayong magagawa dyan. Sa bagay, dami namang ebidensya eh. Kinakailangan nila yung, pag mga nagkakasuhan, kinakailangan nilang maipaliwanag sa korte yan. Na paano yan, encrypted na yan. Punta po tayo rito kay Villar at kay Aimee. Binabasa ko si Chongko. Chanko? Anong pangalan nun? Yung kanilang yung pong kanilang yung campaign manager nila. Binabasa ko po yung bakit dineclare ni Tatay Badong. Walang yaki. Sabi niya, hindi, Toby Chanko. Alam nyo talaga pag sa gobyernong to, imposible yung mga paliwanag eh. Ang sabi ni Toby Chanko,
Ano 'yan, politics is, addition, 'no? Natutuwa raw sila na ini-endorse natutuwa kayo ini-endorse ni meron talaga silang problema. May problema po 'tong alyansa na pinamumuno na ang pangunahing endorser ay si Bongbong Marcos. Una po, kung bumabagsak kaya po kayo nagpapa-endorse, 'di ba? Ang tingin niyo po, yung endorser ninyo ay makakatulong sa inyong kandidatura, 'di ba? Pero kung ang endorser ninyo mismo ay bumabagsak yung popularity, negative po, eh, negative. Ibig sabihin mas marami po ng dihamak, mas malaki po dihamak yung mga ayaw kay Marcos kaysa sa may gusto sa kanya. So negative po ang magaganap, eh, ini-endorso kayo ng mga tao na inaayawan, 'di ba? Ini-endorso kayo ng taong inaayawan. Eh, talagang may problema kayo. Tapos kitang-kita sa sagot ni Toby Chanco na hindi pa rin nila tinatanggal si Camille Villar. Eh, inendorso po si Camille Villar ni VP Sara na kilalang-kilala na ito yung pinupunteriyan ng amo ni Toby, ng amo ng alyansa. Okay lang sa inyo? Hindi. Ganun kayo kakapit sa patalim na sa tingin ninyo itong pagkalas ni Villar, hindi ko alam kung kinalas, walang pasabi. Walang pasabi si Villar kung kumakalas na siya sa alyansa, eh. Pero hindi ba? Kayo po yung administration, eh. Nakakahiya po sa totoo lang. Ngayon lang po ako nakarinig na administration is late, nagpapa-endorso sa leader ng oposisyon. Yung pangunahing leader ng oposisyon, kayo sa administration is late, very willing na magpa-endorso. Tapos, ang reaction ninyo, okay lang. Ganun kayo ka. Parang hindi pa rin namin siya tatanggalin. Kahit inendorso na siya na number 1 na kaaway namin. Ito po hindi natin problema, no? Hindi po natin problema 'to. Kasi sila nagpapa-endorso, eh. Ibig sabihin, kung titignan niyo po 'yan, sa totoo lang po, talagang very positive po sa mga Duterte 'yan. Administration is late. Never pa pong mangyayari na yung administration is late. Lalo na po sa midterm election, no? Ay wag naman pong stop online. Bumoto pa rin po kayo. Eh tingin ko sinasadya nila yan para hindi na bumoto yung iba sa inyo. Wag po kayo. Boto lang. Pwede naman pong i-demanda balang araw yan pag kitang-kita na iba yung binoto nyo tapos lumabas, eh. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya nila Glenn Chong niya. Tiwala lang kayo. Eh, putya, pag hindi tayo lumaban, ha? Pag hindi kayo bumoto, talo tayo. Sila buboto tapos kayo hindi. Okay, balik tayo rito. Kaya yan ng administrasyon. Isinusuka kayo ng sarili nyong slate. Si Villar po, pinakamayaman tao sa Pilipinas. Yung tatay niyan. Pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. Ano po ibig sabihin? Nag-conduct po yan ng scientific survey. Internal, yung sila lang nakakaalam. At na-realize nila na ang botante ay pro-Duterte.
Kaya po siya nagpapa-endorse kay Sara Duterte. Hindi po yan tsambahan. Yang mga yan, wais po yan, gagastos po yan na malaki. Yan pa ba hindi nila gastusan? Pa-survey? Ng totoong survey? Nagpa-survey po yan. At ayon sa survey nila, ang mga botanteng Pilipino, pro-Duterte. O, yan po ang katotohanan. Kung pro-Duterte po, pa-endorse tayo sa leader ng Duterte. Si Sara. Hindi po natin problema yan. No? Kasi Duterte tayo. Bahala na kayo eh. Kung susundin nyo yung dalawang nagpapa-endorse eh. Ako hindi ko iboboto si Amy Marcos kahit kailan. Yung kay Villar, hindi pa nagsasalita si Camille eh. Pag sinabi ni Camille na stick pa rin ako rito, si Toby pala yung nagsasalita eh. Ayaw nilang tablahin kahit inaayawan na sila. Direkta na yan, no? Nagpa-endorse. Ibig sabihin, presidente ng Pilipinas, walang visa ang endorsement. Kinakailangan pa yung leader ng oposisyon na mag-endorse kay nakakahiya po yun. Eh kaso wala na sila yun eh. Yung mga supporter ni BBM, hindi na po marunong mahiya yan. Hindi kayo nahiya ng ganun, di ba? Alam niyo kung bakit? Proud sila eh. Basta, Badong, kahit na anong sabihin mo, presidente pa rin si BBM. Yun lang sa kanila importante. Kahit na anong sabihin mo, Badong, presidente pa rin si BBM. Ano magagawa natin? Eh yun na lang ang kasiyahan nila, maging presidente lang si BBM. Survival lang. Makasurvive lang. Wala na sa kanila yung may maipagmalaki sila. Ipagmalaki nyo kasi yung mga ginagawa. Yan yung problema sa inyo. Atake kayo ng atake sa Duterte. Ipagmalaki nyo kasi yung sinasabi ay yung ginawa ni BBM. Katulad ng pagmamalaki namin sa mga ginawa ni Duterte. Madali po sabihin yan sa mga Duterte kasi may tunay na may pagmamalaki. Anong pagmamalaki mo? Infrastructure. Malulutas na namin yung mga pagbabayad sa right of way. 3 taon na right of way pa rin ang pinag-uusapan. Correct. Sila nagwawatak-watak. Kanya-kanya na lang. Baka yung iba sisingsis eh. Diba? Bakit ba ako napasama-sama dito? Kung kay Digong sana ako, di pasok na sana ako.